Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aking mga listener at mga supporter. Ako nga po pala si Arnold Ortiz Sumagi, may Facebook account at sa aking YouTube account, Boss A. Maraming salamat po sa mga followers at aking mga listener, ganoon din sa mga viewers na nanonood ng aking mga video. Bagamat napatigil, pero pinilit kong iayos at simulan uli ang aking nalimutan. Ang aking nalimutang pangarap. So ang ating pong letter sender ay itago na lang natin sa pangalang May, Tubong Kawit, Cavite. May edad na 36 years old. At ang kanyang ikikwento po ay 5 years na ang nakalipas. Ngayon, Boss A, simulan na natin ang kwento na aking natuklasan at napatutuhanan mismo ng aking dalawang mata kung saan lumipat kami dito sa Kalawan, Laguna nang ma-demolish ang aming bahay sa Kawit, Cavite. Boss A, 31 years old ako nang mangyari at matuklasan ko ang katotohanan na usap-usapan ng mararami. Boss A, paano nga ba natin ipapaliwanag o paano ko maikikwento o kung may maniniwala sa aking binahaging kwento na napili mong i-ere. Boss A, 5 years na nakalipas buhat sa taong kasalukuyan. Edad ko noon is 31 years old, Boss A. Mismo sa Kalawan, Laguna. Hindi rin ako makapaniwala nung makita ko yung nervyos at kaba, yung pawis na malalagkit at hindi ko maibago ang aking katawan na parang naunahan ng takot na binalot ang aking katawan. Boss A, nang nasa Kalawan pa lang ako ay usap-usapan na ang aswang na sinasabi. Pero wala ako, Boss A, ideal kung totoo o gawan tao lang. Dahil sa ngayon, hindi ko alam na nabubuhay pa pala ang istoryang to. Dahil Boss A, alam naman natin na panakot lang na matatanda nung araw ang mga kwentong ito. Boss A, birthday ng kaibigan kong si Karen at ako'y pumunta. Napasarap, nagkainuman, nagkasiyahan. At ang mga 10 oras na pala na hindi ko namamalayan, napasarap sa kasiyahan, umabot na ng 10 oras ang aking pag-uwi. Bagamat may ilaw, dikit-dikit, hindi naman, Boss A, nakakatakot o nakakakilabot na umuwi o hindi naman delikado. Pero Boss A, dito sa aming tinirhan sa Kalawan, Laguna ay nandito na lahat ng uri ng tao. Nandito na yung pusher, halos lahat is nandito na. May mga ibang lahi, Bisaya, Kapampangan, Bicol, at siyempre may mga Tagalog. Kami lang yata ang namumukod na taga Kawit, Cavite. Balik na tayo, Boss A, kung saan natuklasan ko ang isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Boss A, ang bahay namin doon ay sakto lang ang sukat, halos namamarehas dahil nga housing of the government. Naisipan ng tatay ko, palibhasa may espasyo sa likod, Boss A, ay iginawa kami ng isang kwarto na merong itaas. Hindi rin kalakihan, ginawa lang ng aking tatay na magkasya kami. Hindi naman totaling masikip, okay naman. Pero mas gusto ng tatay ko, palibhasa dalawa kaming babae, dalawang lalaki, meron kaming privacy.
Nung uwi ko, boss A, galing birthday yan ng aking kaibigan si Karen, nadatnang kong tulog na tulog si Ate Jane sa aking mismong higaan. Ngayon, boss A, doon ako napalagay sa taas ng higaan. Si Ate Jane ang siyang nakahiga sa higaan. Hindi ko alam, boss A, kung bakit nang umuwi ako ay ang pakiramdam ko ay sobrang init na maalinsangan. Wala akong ideal kung ano ang nasa ibabaw ng bubong namin na animoy kalamoy pusang naghihiniklat ng yero. Pero Boss Ray, nagulat at napaisip ako. Baka pusa o kung ano man na ibon ang nasa ibabaw ng aming bubungan. Hindi naman ako nag-overtaking, Boss A, kung ano ba yan o kung ano ba ang nasa ibabaw. Ngayon, Boss A, sinilip ko ang kabilang bintana kung saan tinatamaan sakto ng buwan ang aming bahay, kaya ang anino ay makakita mo sa reflection sa likod ng aming bahay. Ngayon, Boss A, mag-aalas 11 nang mangyari ang istoryang hindi ko makakalimutan. Boss A, dali-dali kong ginising si Ate Jane. Ate Jane, gumising ka. Tingnan mo yung anino na tinatamaan ng buwan. Ate Jane, may taong nakatayo sa ibabaw ng ating bubungan. Dali-dali namin ginising ang aming itay, na nooy galing rin pala sa isang inuman, at kami pa ay napaglilitan dahil kami raw ay gabing-gabi na ay nagkakagulo pa. Bagamat lasing, hinayaan na namin magpahinga ang aming itay. Boss A, pinagmasdan namin magaling ni Ate Jane kung anong magiging sitwasyon o sistema na gagawin ng aninong nakikita namin sa ibabaw ng bubong na isang taong hugis tao, Boss A. Hindi ko pa makuha yung saktong anggulo dahil anino lang, Boss A. Pinilit ako ni Ate Jane na huwag nang silipin. Pero Boss A, ito yung pagkakataon para mapatunayan ko sa sarili ko kung totoo ang sinasabing aswang. Boss A, umabot ng alas 12 ay nasa ibabaw pa ng bubungan namin ang tao. Boss A, nung makita ko ang tao ay dali-dali siyang gumagapang ni animoy kalamoy hindi nakalapat sa aming bubungan. At nang mapansin ko siya, bumaba siya sa may kabilang side ng bahay. Ikalawa, buhat sa bahay namin, Boss A. Nagulat ako, Boss A, kung bakit doon bumaba ang aking nakitang aswang. Boss A, kahit sino man mapapaisip sa aking nakita. Hindi ko na lang alam, Boss A, kung maniniwala ang iyong mga listener o mga supporter na marinig ang kwento ko. Basta ako, naibigay ko, naiparating ko na hanggang ngayon pala ang istoryang itinatago o natakluban ng mga nakalipas na panahon ay nananatili pa rin buhay. Boss A, hindi ako tumigil hanggat hindi ko nakakuwanan o nakikita ng aktwal ang isang nilalang na tawagin na aswang. Boss A, nang lapitan ko ay talagang aswang, Boss A, at agad akong napaatras dahil kita ko ang likido o kulay itim na langis na nakapahid sa kanyang katawan na nangingintab
sa pagkakalangis ng kanyang katawan. Boss A, hindi ko alam kung naalikmata lang ako o talagang mismong kitang kita ng dalawang mata ko. Boss A, hindi ako nakabago sa kinatatayuan ko nang makita ko ang nilalang na yon. Mahaba ang buhok, puro lang isang katawan, maitim. Boss A, namumula-mula ang kanyang mata. Boss A, palibasa, iskinita, dikit-dikit ang bahay, halo-halo na ang mga taong nakatira dito sa housing na to sa Kalawan, Laguna. Boss A, sa totoo lang, itatago ko na lang sana ang kwentong ito. Pero ang gusto ko, maipamahagi ko at mabigyan ng hudyat ang nakatira sa Kalawan, Laguna sa isang housing subdivision. Boss A, alam niyo ba, ng mga sumusunod na oras, ang isang nilalang ay tumalon na animoy pusa sa gaan. Tinalon ang bintana papasok sa isang bahay ikalawa buhat sa amin. Boss A, ang nakatira doon ay taga Tarlac. Oo, Boss A, taga Tarlac. Boss A, na-experience ko yung takot na hindi ko inaasahan, yung kaba na bumalot sa aking katawan. Boss A, ang ate ko ay nadatnang ko at pilit ginigising ang aming itay. Bagamat nag-uusap, mahinahon, ang aking ama pala ay may aktwal ng gagawin. At nang papasok na ako, Boss A, sa aming bahay, ay agad akong hinila ng aking itay. May, manahimik kayo, May. Manahimik kayo. Pumunta na kayo sa kwarto nyo. Pumunta na kayo. Bulalas ng aking ama, Boss A. Ngayon, Boss A, bagamat paalauna nangyayari ang hindi inaasahan, nag-usap kami ng aking itay, ng inay ni Ate Jane at ako. At dahil wala ang dalawa kong kapatid na lalaki, dahil nagkataon na may harvesting sila ng manok, at hanggang ngayon ng mga oras na yun ay hindi pa umuwi. Boss A, kapos kami medyo sa pinansyal, kaya ang dalawang kapatid ko ay napipilitang umextra kung minsan pag may nag-harvest sa mga farm. Boss A, sinabi sa akin ng ama ko ang tunay na istorya. Sabi ng ama ko, Karen, May, wag niyong ikakalat dito sa looban natin kung ano mang nakita nyo. Ngayon, Boss A, nagulat ako sa aking ama kung bakit gano'n na lang ang kanya sinabi. Wala akong idea kung bakit niya pinagtakpan ng pangyayaring niya. At ang sabi sa akin ng ama, May, Jane, makinig kayo. Ang ganyang mga aswang ay hindi kinakaya ng mga ordinaryong tao lang. Nakagaya natin na tanging ang armas ay itak. Wala tayong ni anumang pangontra sa mga ganyang aswang. Kaya manahimik kayo. Ilang beses ko na mga anak nakita ang paglabas-pasok ng sinasabi niyong aswang sa tabi ng ating bahay. Ayan yung mga anak, makaluag-luag lang tayo. Lilipat tayo sa tiyahin niyo sa Calamba, Laguna. Boss A, ang dami pang mga araw at oras na dumaan sa Kalawan, Laguna hanggang may nakasaksi na iba na ring mga tao. May nakatuklas ng pangyayari, hinahabol, pero agad nawawala. At pag nagkakagulo, Boss A, sa loob ng subdivision na yan, ay agad akong umaaktwal
sa isang side ng bahay namin, nakita ang kanyang papasukan. Boss A, oo, nag-anyong asong malaki nang habulin ang aswang. Tumatalon, lumilipad. Minsan ang kanya nagiging itsura. Boss A, ganyan ba talaga ang mga sistema o itsura ng mga aswang? Nagagawa nilang gayahin kung anong gustuhin nila. Boss A, isang umaga, nakita ko ang isang matandang lalaki. At kilala ng aking ama. Boss A, ito ang sabi at kabilin-bilinan ng aking ama. Anak, wag kang makikipagtitigan sa kalapit bahay natin ngayon. Ngayon, Boss A, hindi ko na iwasang napatingin sa mata ng matandang hinihinala o talagang sinasabing siya ang aswang. Kung sa ebidensya, Boss A, meron ako, may sapat akong ebidensya. Pero yung hinahinala o haka-haka ng mga kalapit bahay namin ay mahirap paniwalaan. Hindi ko lang alam, Boss A, kung meron na rin nakakaalam at mas pinili nilang manahimik na lang. Boss A, nakipagtitigan ako na animoy. Ang aking ulo ay parang binabaak. At nang umuwi ako sa bahay ay hilong-hilo ako. Nanataon wala ang aking itay na may pinuntahan ng mga araw na yun. At ang akin namang inay palibhasa may polio ay hindi ko na ini-stress dahil ayoko nang dagdagan pa ang kanyang pinoproblema. Bagamat ang aking itay ang bumubuhay sa amin, si Ate Jeng, ay namamasukan sa isang palengke bilang isang tindera. At ang dalawa kong kapatid ay umi-extra sa mga manukan na hinaharvest. Boss A, kung makikilala nyo o malalaman nyo kung saan ang tinutukoy kong pwesto sa Kalawan, Laguna, maaari mo pagtanungan kayo ng mga istoryang nangyayari na yan. Pero Boss A, ako, pamilya ko at ang ate ko ang makakapagpatunay na sa inyo na totoo ang mga aswang. Boss A, nagkasakit ako ng mga ilang araw na hindi makita ng doktor ang cause ng sakit ko. Boss A, aligaga ako, tulala at parang wala sa sarili. Ngayon may nakapagsabi sa ate ko sa palengke na subukan niyo na bang ipinaalbularyo ang inyong kapatid. Sabi ng ate ko, hindi pa ho. Sabi niya. Ngayong pag-uwi ng ate ko, nag-half day siya sa palengke dahil nag-aalala na sa akin. Lagi akong tulala na parang wala sa sarili. Boss A, may mga time na halos hindi ako makagalaw at ang iniinda ko ay ang sakit ng aking ulo. Boss A, dinala ako sa Santa Maria, Laguna gamit ang tricycle na naging kumpare ng tatay ko rito sa Kalawan, Laguna. May kalayuan pero kaya naman. Nang dalhin ako sa isang albularyo sa Santa Maria, Laguna, Boss A, ako daw ay nililinlang o napaglalaruan ng isang aswang. Boss A, yung palang pagkakatingin ko na yon na ipinagbilin, mahigpit na ipinagbilin ng aking ama na wag akong tititig sa matandang yun. Ayun ang kauna-unahang ibinungad ng matandang babaeng albularyo sa Santa Maria, Laguna. Sabi sa akin ng matanda, Ine, ikaw ba ay may tinitigan na masama o may nakursunadahang taong lalaking mataas, mahaba ang buhok,
at hindi kalakihan ng katawan. Lahat i-describe ay nagpanama sa matandang kalapit bahay namin, Boss A. Yun na nga ang sinasabing aswang. Pinabulaanan ko ang sinabi ng matanda. Sinabi ko na wala po ako ni anuman na nakaka-encounter o nakakasalubong ng matandang sinasabi niya. Boss A, mga ilang araw, bumalik ang aking lakas ng pangatawan dahil nagamot ako ng matandang albularyo sa Santa Maria, Laguna. Boss A, ang hirap pala ng pakiramdam nang ikaw ay mabibiro ng isang kakaibang nilalang. At ng mga sumunod na araw, Boss A, binigyan nga pala ako ng pangontra ng matanda na sa ganun ay hindi na ako libatiin o mapaglaruan ng kung sino man ang gumambala sa akin. Boss A, hanggang naging maugong na usap-usapan na nakikita sa Kalawan, Laguna ang isang asong malaki na tanging ang pinapasukan ay dito lang sa aming compound. Boss A, sa maniwala sila at sa hindi, ang pinadala kong istorya sa iyo ay babaunin ko habang ako'y nabubuhay. Hanggang ngayon, Boss A, marami na nakakaalam nito sa mga katrabaho ko dito sa Santa Rosa, Laguna, sa isang mall. Lagi kong kinikwento sa kanila ang mga nakikita ko, Boss A. Boss A, ang kalapit bahay pala namin ay mag-anak. Oo, Boss A, mag-anak na aswang. Bagamat ang kanilang pamilya hindi mo makita magkikihalubilo sa karamihan dito sa compound sa Kalawan, Laguna. Oo, Boss A, totoo na minsan hindi ko nakitang humalibilo sa karamihan ng tao. Bakit nga ba, Boss A, ganun talaga ang sistema nila? Nagising sa gabi, tulog sa araw. Ayun ba talaga ang kasalungat nating mga tao? Boss A, hindi na ako natatakot simula nang binigyan ako ng matandang albularyo sa Santa Maria, Laguna ng pangontra. Hindi naman masamang maniwala, wala namang mawawala, Boss A. At ng mga araw na tumatagal, nakikipagtitigan na ako pero wala nang nangyayari. Tinatagan ko ang aking loob ng isang beses na kinausap ko ang matanda. Boss A, wala pang isang minuto ako nakatitig sa kanya. Parang ang init-init ng aking katawan na hindi ko malayan kung ano aking gagawin. Hirap ako, Boss A, nung bumago sa kinatatayuan ko. Nakala ko ay mababalik na naman ako sa isang birong sakit na agad na naman ang yata akong madadala sa pinagpagamutan ko. Pero hindi, Boss A. Hinaltak ako ng ate ko at nagdahilan na samahan mo na ako sa palengke. Boss A, kitang kita ko sa kanyang dibdib na may tama siya ng itak nung mga araw na yon, na naging usap-usapan sa amin na may binambang buntis hindi kalayuan dito sa aming tinitirhan sa isang compound. Nang madambahan, ang sabi ng asawa ay natagaraw sa may ilalim ng tiyan. Boss A, nakita ko yun. Kitang kita ng dalawang mata ko ang tamang ni animoy guhit ng itak sa kanyang dibdib. Nakasya ang lapis pag idinikit. Ganun kalaki, Boss A, ang nakita kong guhit o sugat sa kanyang dibdib. Nang matitigan ko, Boss A, ang kanyang dibdib, ay agad siyang tumalikod.
At agad din naman akong hinaltak ng aking ate. "Hari ka na, May, samahan mo ako sa palengke," sabi ng ate ko. "Ang kulit mo, May. Ibinili na sa atin ni Ama ng ating itay na wag na tayong giginda dyan sa kanilang bakuran. Pero ang tigas ng ulo mo," ika ng ate ko. "Pero ate, bakit pagka mapapaharap ako sa may pintuan ng bahay nila ay agad doon ang hakbang ng paa ko?" "Oo, boss eh, parang na-hypnotize mo. O talagang may nakabaon na sa isip ko na sa tuwing haharap ako sa kanilang pintuan ay laging ang paa ko ay doon hakbang." Boss eh, mahirap paniwalaan ang mga bagay natin kinikwento. Pero ako, boss eh, at ang pamilya ko ang magpapatunay at susuporta sa nasimulan mo. Boss eh, hanggang dito na lang nagtatapos ang aking kwento. Sa ngayon, meron na akong 4 na anak. Nandito na kami sa Calamba, Laguna, kung saan dito ako nakapangasawa at malapit-lapit sa aking trabaho. Sa ngayon, boss eh, wala na akong balita sa aking mga kaibigan sa Calauan, Laguna. Buhat nang lumipat kami, hindi ko na naririnig ang bulong-bulong sa aking tenga na animoy kalam may bumubulong sa aking tenga. Dahil ganun ang naramdaman ko nung pormerong nagkatinginan kami ng matandang lalaki. Kaya nagkasakit, na-depress, at naanimoy kala mo ako ay nawala sa sarili. Ngayon, boss eh, nang mapalipat kami sa Calamba, Laguna, awa naman ng Panginoon Diyos, wala nang ni anuman ang nangyayari sa akin. At sa ngayon, ang aking 4 na anak, 3 na nag-aaral at ang isa ay bago lang. Sa awa naman ng Diyos, boss A, naging maayos ang pamumuhay namin dito buhat nang mapaalis kami sa Kawit, Cavite, napatapon sa Calauan, Laguna, at ngayon nandito na kami sa Calamba, Laguna. Naging maayos naman lahat, boss A. Naging okay at wala naging problema dito sa Calamba, Laguna dahil naging taga rito ang asawa ko sa Calamba, Laguna sa Series 3. Boss A, maraming salamat at nai-air mo ang aking kwento. Huwag kang mag-alala, boss A, mananatili kaming nakasuporta ng pamilya ko sa iyong FB account, YouTube account, sa mga video na i-upload mo. Muli nagpapasalamat ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang May. Maraming salamat, boss A, at naihayag mo ang ating istorya. Yon mga kaibigan, ating narinig ang isa na namang istoryang hindi natin malilimutan o kung atin bang paniniwalaan. Usap-usapan na kasi dati ng mga matatanda yung mga ganyang bagay, boss A. Ang mga sinasabing aswang, maligno o kung anumang klaseng elemento na nakikita dito sa ating mundong ibabaw. Bagamat kasama natin yan, hindi natin maiaalis na makita, makasalamuha ng mga nilalang na to. So ngayon po, ako po yung nagpapasalamat kay May. So tinago ko siya sa pangalang May, tubong Kawit, Cavite, na sa ngayon ay nasa maayos na pamumuhay sa Calamba, Laguna, Series 3. Ako nga po pala yung nagpapaalam na maraming salamat sa aking mga tagapakinig, sa mga listener, at aking mga solid supporter, mga followers ko at sa mga susuporta pa. Ito po ang ating istoryang nagtatapos ng pinamagatang Kababalaghan sa Calauan, Laguna. Yun po, at maraming salamat. Sana po ay tuluyan yung suportahan ng ating YouTube account, Boss A.
sa aking FB page sa Arnold Ortiz Sumagi na nagsasabing lagi tayong maghaharap, magsasama sa kwentuhang may mapupulot na aral, istorya, kababalaghan. So yun lang po, maraming salamat at tayo po ay magpapaalam na. Hanggang sa muli, sa mga oras na aking pag-upload ay inyong maririnig ang mga video na pwede nyo mapanood sa aking FB account at mga kwento dito sa aking YouTube account. Boss A, may YouTube account. Maraming salamat po. Ako po nagpapasalamat kay Ma'am Elisa na sumusuporta dahil napakinggan niya o napapanood niya ang aking mga video. Maraming salamat po. So hindi ko na kayo isa-isahin. Ayun lang po at ako po ay magpapaalam na. Boss A, pakibasa ng istorya ko. Ito po ang ating Boss A, pabasa ng istorya ko.